Okay, next naman is yung process ng pag-a-apply ng Chinese visa. Again, updated na tong version. Okay, so first, kailangan mong pumunta sa website na to, visaforchina.cn. Okay, and then dun sa location, you need to make sure na you click Manila kasi minsan naka Vienna or naka Cebu. So, depende kung nasan kayo o saan may malapit na Chinese visa application center sa inyo. But for me, Manila. So, kailangan ko i-click yung Manila. Pagka-click mo ng Manila, you need to create an account. Pagka-create mo ng account, meron doon nakalagay na application form. Doon na kayo magsa-start mag-fill up ng application form. Okay, pagka-click nyo ng application form, lalabas na yung mismong form kung saan kailangan nyo ilagay yung lahat ng details about you and about your travel or intended travel. So, dito sa application form, basic lang naman yung mga information na tatanungin dito like personal info, type of visa which is L visa for tourist, work information, education, family information andito rin, information of your travel, so that includes yung hotel booking, itinerary, flight details, ganyan. 9 parts yan. Make sure na magtutugma lahat ng mga information na ilalagay mo. Okay? Magtutugma dun sa document na ipapasa mo. Date ng hotel booking, travel or flight details mo, kailangan magtutugma lahat. COE, kung saan ka nagtatrabaho, kung gaano ka katagal, dapat lahat yan magtutugma. Okay, dun sa application form na sasagutan mo dito sa website. Okay, dapat walang lapse. Pa-double check, triple check kasi pwede mo naman siyang i-pause if ever yung application form and then the next day or the next few days masagutan, walang problema. Masasave naman siya. So just make sure lang na tama lahat ng information. Dapat magma-match lahat. Okay. Kasi baka ang flight mo is December 3 pero ang nilagay mo doon is December 5, diba? O mali na agad. Medyo nagiging tricky siya actually kasi for example, ang flight ko is 8 p.m. November 25. Okay, remember, November 25 8 p.m. yung flight ko. Pero may nakalagay dito kung kailan ka darating sa China. Okay, pero darating ako ng China since 4 hours yung flight, darating ako ng China ng 12:05 a.m. which is technically November 26 na. Kasi nagtumawid na ng 12. Okay, yung mga ganun. Yun yung medyo naging tricky sa akin no nag-fill up ako ng application form. So, November 25 yung flight, 8 p.m. Pero November 26 pa ako darating ng China ng 12:05 a.m. Magkaiba yung departure date from the Philippines and the arrival date sa China. Magkaiba kasi tumawid ako ng 12 a.m. Gets niyo ba? Okay. Pagkatapos yun ng application form, magpo-proceed yung mismong form dun sa pag-upload ng mga documents. Remember kanina sinasabi ko or paulit-ulit kong sinasabi, dapat lahat ng documents na meron ka at mga documents na isasubmit mo is dapat meron kang JPEG version or JPG version. Hindi sila nag-accept ng PDF. Okay, make sure na naka-JPEG or naka-PNG or naka-JPG. Hindi pwedeng document, hindi pwedeng sheet, doc, or Word. Hindi pwede. Dapat naka-JPEG. Photo format. Okay? Nakalagay naman doon, pero medyo maliit lang yung disclaimer na dapat naka-JPEG or baka din mag-error if in case PDF yung upload mo. So, ang ginawa ko, pinicturean ko lang yung mga document na pwede kong picturean like yung bank certificate, yung passport. The rest naman is may PDF file like yung hotel booking saka yung flight itinerary. So, if naka-PDF file, i-convert mo na lang to JPEG or PNG. Doon pala, pag nagpa-picture kayo, pwede kayong humingi ng soft copy. Doon, kung saan kayo nagpa-picture, I think may additional lang na 20 pesos yata or 25 pesos. So, mas okay na yun para malinaw yung, yung copy nung picture nyo. By the way, yung ibang document, for example, sa payslip, saka statement of account, di ba minsan madami yung document. So, kahit 1 or 2 copies lang yung i-upload nyo, in-approve naman. Isasubmit ko na, binigay ko na lahat ng months, kung ilang months man yan. Okay? So yan, after mo nun, next mo lang,
kailangan mo lang i-input ata yung name mo, parang signature na you agreed sa terms and conditions, ganyan, na may consent din na lahat ng information na nandun is correct and all. And then, mapupunta ka sa payment page. Actually, wala kang gagawin sa payment page kasi yung payment ay personal sa embassy na mismo. Pagka may mali pala or hindi kompleto dun sa requirement nyo online, pwede nyo pang i-edit. I-remind kayo sa, I think sa via email na may mali or may kulang dun sa application na ginawa nyo online. So, pwede nyo pa siyang i-edit. Okay? May chance pa kayo para ma-edit yung mga application nyo na ginawa online. Okay, tapos na kayo, no? You're done now with the online application form. Next na mangyayari is naka-pending yung application nyo. Screenshot ko na lang somewhere here kung ano yung itsura niya once you submitted the application form. Yung sa status niya nakalagay pending or pending review, kailangan nyo siyang hintayin na maging online review completed. Okay? So, pagka naging online review completed na yan, saka kayo pupunta ng embassy para isubmit yung mga physical document na in-upload nyo dun sa application form. Okay? Diba, remember, nag-upload kayo ng mga flight itinerary, flight booking, hotel, ganyan. Lahat dapat nun, meron pa rin kayong physical copy kasi once approved na online, that's the time na pupunta kayo ng embassy. Okay? Before kayo pumunta ng embassy, merong certificate na i-email sa inyo na approve na. Okay, na-approve na yung application form nyo or application nyo online. I-print nyo yun kasi hanapin yun sa embassy. Okay, yung certificate of approval ata yung tawag doon. So, ma-receive nyo yun sa email once approved, and then yung application form nyo, pagka-approve na rin, pwede nyo na i-print. Okay, doon din sa same website, pag nag-login kayo, kaya kailangan nyo ng account, nandun nakalagay yung mismong application form nyo. Okay, make sure na i-print nyo siya before kayo pumunta ng embassy, along with the other requirements na sinubmit nyo online. Tapos, don't forget to sign yung application form. Okay, so, pagka na-prepare nyo na lahat ng documents at na-print nyo na lahat ng certificate na kailangan nyo i-print, okay, kailangan printed copy ha. Like yung mga hotel booking, itinerary, explanation letter, flight details, lahat yun dapat nakaprint sa A4. Okay? So, kasama din yung mga receipt, yung mga SOA, at yung bank statement. As in lahat. Lahat ng mga sinabit nyo online, kailangan may printed copy kayo. Once na print nyo na yan, punta na kayo sa embassy. Hindi kung saan embassy kayo pupunta. Ako kasi nga sa Manila, or dito sa Manila, yung embassy kung saan ako nag-apply or mag-a-apply. So, dapat doon din ako pupunta. Yung embassy dito sa Manila is nasa Ayala. Hindi ko sure kung saan banda. Sa Ayala, malapit sa Ayala Triangle. Alam niyo yung pagpasok nyo ng Ayala, yung may katabing BPI, Security Bank, Union Bank, yung as in, ang daming mga Jollibee, isang hilera doon. Andun yung Chinese embassy. So, pagpasok nyo doon, mag-fill up lang kayo ng manifest, like your name and all, ganyan. Tapos, i-instruct kayo ng guard na pumunta sa 6th floor. Tapos, syempre mag-elevator kayo, no? Pagkabukas ng elevator, may another guard. So, kailangan nyo rin mag-fill up doon ng name, purpose, time, yung mga the usual. And then, make sure na nakapants kayo. Okay, kasi embassy yan. Government office. So, make sure na maayos yung suot, hindi nakasando, hindi naka-spaghetti strap. Kahit t-shirt, okay lang. Tapos nakapants at nakasapatos. Huwag nakatsinelas. Hindi kayo papapasok. Okay? So, pagpasok nyo dun sa loob, dun sa reception, allocate kayo if gusto nyo ng VIP. Hindi na ako nag-VIP kasi mahal eh. May additional charge pa. So, doon na ako sa like the regular one. So, pagka sa reception, ang kukunin lang is yung certificate of approval. Diba nga, dun sa application form, online, once approved, they will send you an email with the certificate of approval. So, again, kailangan nyo siyang i-print, ha? Hindi pwedeng online, hindi pwedeng screenshot, kailangan printed kasi hahanapin yun sa reception. Okay, pagka nabigay nyo na yung certificate of approval dun sa reception area or dun sa receptionist, bibigyan niya kayo ng queue. Okay, pagka bigay niya ng queue, upo lang kayo doon, marami namang upuan. Dumating ako ng around 11:01 AM. Okay, ang number ko is number 84.
Okay, 11:01 AM ako dumating. Number ko 84. Okay, so medyo malayo-layo pa. Number 42 pa lang yung tinatawag. So natapos ako 1:51 PM. So 2 hours and 50 minutes akong nagantay. Almost 3. Medyo matagal. Bawal mag-picture sa loob pero pwede naman kayong mag-phone. Wag lang naka-speaker of course. So pwede kayong mag-phone, maglaro, mag-ML. Para hindi kayo ma-bored. Meron din namang CR if ever naihina kayo or tawag ng kalikasan. Huwag kayong mag-alala, meron CR doon. Okay? So, pag natawag yung queue nyo, pupunta kayo doon sa booth, i-check yung mga requirements. So, I would advise you guys na i-clip, wag stapler ha, dapat yung clip lang, paper clip. I-paper clip nyo na yung mga dapat magkakasama. Like for example, magkakasama dapat yung payslip, certificate of employment, saka itinerary, magkakasama dapat yung flight booking, diba? Minsan dalawa at 3 page yung booking sa Cebu Pacific. So yun, i-paper clip nyo na para mas madali mascan nung consul ba yan? Hindi ko sure kung anong tawag sa kanila. So, para mas madali na lang ma-scan and mas mabilis kayong matapos. Since naka-organize na yun sa akin, wala pang 2 minutes na scan yung mga document ko, all goods na. After nun, bibigyan ulit kayo ng form, ng maliit na slip. Mag-aantay na naman kayo, another waiting time para magbayad. Parang wala pang 5 minutes ako nag-antay. Natawag na agad yung number ko. So, nagbayad lang din ako. Andun lang din naman yun within the booth or within the area yung bayaran. I think nasa windows 1 and 2 yung bayaran. Ang price ng single entry for China is 2,998. Kumbaga, 99.9% approved na siya. Yata. So, pagka bayad nyo pala, bibigyan kayo ng another slip. Huwag niyong wawalain yun, please. Huwag niyong wawalain. Siguro, picture nyo na lang just in case mawala. Pero yung kasi yung requirement, kasi kailangan mo i-surrender yung passport mo eh. So, pagka-surrender mo ng passport mo, bibigyan ka nila ng slip. Nandun sa slip nakalagay kung ano yung date na kung kailan ka babalik para kunin yung passport mo. So, pagkakuha ko nung slip na yun, umalis na ako. Approve ka na online eh. So parang ito double check na lang nila yung physical document mo, diba? So, feel ko malaki yung chance ng approval sa Chinese embassy or sa Chinese visa kapag approve ka na online. Diba? So, ayan. Ang binayaran ko is 2,998 and nakuha ko siya mga around 3 days or 4 business days. After a few days, nakuha ko na yung passport ko with my Chinese visa. Nakadikit siya sa passport. Unlike sa Korea ata, parang email lang. So, kailangan mo siyang i-print. Pero yung sa Chinese visa is nakadikit sa passport. Sa Chinese visa pala, hindi pwede yung pag first time, agad, double entry agad or multiple agad. Hindi pwede. Kailangan single entry muna and then pag mag-a-apply ka, pwede ka na mag-apply ng double entry and then after mo makonsume yung double entry, saka pwedeng mag-apply ng multiple. So parang hierarchy. Unlike siguro sa Japan or Korea, pwede kang mag-request agad for multiple or depende kung mag-grant nila. Pero may option for multiple visa kahit first time ko palang mag-apply. Pero sa China, hindi pwede. Hierarchy. Hindi ka pwede mag-skip. Bawal ang palakasan. So, kailangan single, double, and then multiple. So, yeah, I think that's it. Let me know if you have any questions. Feel free to send me a message or comment dito sa video na to and I'll make sure to answer all of your questions if you may have. Marami akong vlog na ginawa dito sa China. Hopefully, enjoy nyo yung vlog na yan. This is my first time traveling solo internationally and first time ko rin sa China at first time ko rin magkaroon ng visa. Ang daming first time dito sa China. Okay, so I think that's it. Thank you for watching and I'll see you sa mga vlogs ko dito sa China. Okay, let's go.